Good evening po sa ating lahat. Good evening. Ayan. Sino po yung excited ngayong gabi? Taas po yung kamay. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap po. At sabi nga doon sa awit, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid na tayong lahat na magkakapatid ay nagkakaisa po. Amen po ba? And pakisabi po sa inyong katabi, sa gabing ito, sige po, patuloy na may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ngayon ay nasa ika-apat na gabi na tayo ng Faith Night. And ano po ang tema natin ngayong month ng July? Ulit po ulit, sabay-sabay ulit tayo. Revival Fire! Ihabar po natin yung fire. Revival Fire! Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo sa gabing ito at hayaan po natin na ilapit natin sa ating Panginoon ang gagawin po natin. Hayaan po natin sa bawat isa po sa atin, ma-focus po ang ating isip, puso at ang ating buong buhay sa ating Panginoon. Kasi naririto po sa ating kalagitnaan ang ating Panginoon. Amen? Kaya nararapat lamang na siya ay pasalamatan, papurihan, at palakpakan ng malakas. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa gabing ito na kami ay inyong tinipon sa lugar na ito. Tunay po na kayo ay napakabuti. Walang hanggan ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya sa gabing ito, Panginoon, nais namin na bigyan kayo ng papuri, ng pasasalamat, ng pagsampa sa aming buhay. At Lord, salamat dahil sa pag-alis pa lang namin ng bahay, pag-alis pa lang namin sa bahay namin, patungo dito, ramdam na po namin, Panginoon, ang inyong kapangyarihan sa amin pong buhay. Na anuman po ang pinagkadaanan namin, anuman ang kalagayan namin, alam namin, Lord, na sa gabing ito, kakatagpuin po ninyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, tinataas po namin ang gawaing ito. Kayo po ang manguna. Kayo po, Lord, ang maitaas. Kayo ang aming maging sentro sa gabing ito. Hayaan ninyo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isip, ang aming buong buhay ay patuloy na kayo lang ang aming isipin, Panginoon. Kayo lang ang aming papurihan, Panginoon. Lord, naniniwala kami na meron kayong gagawin sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Sa bawat bahagi ng gawain ito, sa pag-aawitan namin, Panginoon, sa pakikinig namin ng inyong mga salita, maging sa mga patotoo, sa aming pananalangin, Lord, naniniwala po kami na kayo ang patuloy nakikilos sa amin po mga buhay. At winawalang kapangyarihan namin ang anumang gawa ng kaaway sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord, pagpalangin po ninyo ang inyong lingkod na gagamitin sa gabing ito na maghahayag ng inyong salita. Ang mga salitang ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Ang mga salitang ito ay magdala sa amin upang magkaroon kami ng revival, Panginoon, sa amin po mga buhay. Lord, i-bless po ninyo siya at maging daluyan po ng inyong pagpapala sa gabing ito. Lord, naniniwala kami na ngayon pa lamang, O Diyos, ay may ginagawa na kayo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Kaya, Panginoon, tanggapin ninyo ang aming pagpupuri at ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Woo! Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Kayo po ba ay nakahanda ng magpuri sa Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Come, now is the time to worship.
as you are to give your God. Come one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. You said for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praises to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Oh, hallelujah. All that I am, all that I have, I lay them down this for you. Oh Lord, all my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life.
prayers and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. You sing for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you, everything I've been through. You sit for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. You sit for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you, everything I've been through. You sit for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Thank you, Jesus. We offer you our lives, oh God. Thank you, Jesus. We give you glory, Lord. We give you glory. Amen. Hallelujah. Sige po, hallelujah. Patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos. Hallelujah. Sige po, sumigaw tayo ng malakas na hallelujah. Hallelujah, Lord. We give you praise. We give you praise, oh Lord. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Tayo po ay makakaupo na sa gabing ito. And hayaan po natin na sa gabing ito, sabi ko nga po sa inyo kanina, may gagawin po ang Diyos. Ready po ba kayo sa gabing ito? Mukhang hindi naman eh. Ready po ba kayo? Ayan, ready. Gustong-gusto ko yung sagutin, ready. Amen? So, purihin po ang ating Panginoon. Last week po, o last faith night natin, ano po yung topic? Ano? Ano po? Revival fire. Ano po? Empowered by the Holy Spirit. Amen. At sa gabing ito, hindi pa tapos po ang Diyos sa pagkilos niya sa atin pong mga buhay. Amen?
Kailangan lang po sa gabi ito magkaroon po tayo ng spirit of expectancy. Yan po. Kasi sa gabing ito, naniniwala po ako, may gagawin patuloy ang Panginoon sa ating pong mga buhay. And, praise the Lord. Ayan. And, ngayon pong gabi, pinagpala po tayo ng ating Panginoon dahil meron pong lingkod uli ng Diyos na gagamitin upang buksan muli ang ating isip at ang ating puso para ma-revive uli ngayong gabi. Kaya parang gusto ko pong, tanungin niyo po ulit na kumbinsido po ang inyong katabi. Amen? Na sabihin po ninyo, may gagawin sa iyo ang Panginoon. Promise! Promise! Ayan, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ng ating pong, ang sa lingkod ng Diyos, si Pastor Nats. Ayan, Petil. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Thank you so much po, Bishop. Praise the Lord. Pwede po bang pinakamalakas na palakpak po ulit sa Panginoon? Ayan. Praise the Lord po. Alam ko po, talaga naniniwala po ako meron pong gagawin ng Panginoon. At syempre po, kagaya nga po nung nangyari po sa Old Testament, and never po, ang word po ng Panginoon ay napipreach sa Old Testament po. Alam niyo po, nagkakaroon po talaga ng revival. Amen po ba? Amen. So tonight po, sino po yung gustong talagang magkaroon po ng revival? Asang kamay? Yan. Praise the Lord. At sino po dito yung excited po na sumunod sa Panginoon para matuloy yung revival? Amen. Pakisabi nga po sa inyong katabi, handa na ako sa revival ng Panginoon. Ayan, praise the Lord po. Sige po, makibukas po kayo sa akin sa Book of Nehemiah, chapter 1 po to, chapter 1, verse 1 to 10. So sa lahat po ng mga wala pong cellphone, wala pong physical na Bible, kung pwede po makibukas po kayo sa akin sa cellphone ninyo, sa ESV version. Ngayon kung meron po kayo dalang sariling Bible, okay po yan. Better po yan. Sige po. Nehemiah chapter 1, verse 1 to 10. Okay? Nehemiah chapter 1, verse 1 to 1 to 11 pala, sorry. Ayan, sa lahat po ng mga nakakita na ng Book of Nehemiah, pakitaas po yung kanilang Bibles at saka kanilang pong mga cellphones. Sa mga naka-cellphones po, pwede ESV version. Ayan. Sige nga po, pataas nga po ng mga Bibles po ninyo. Ayan. Sige nga po. Ayan, naghahanap pa yung iba. Sige, antayin pa po natin yung iba. Gusto ko po lahat po tayo magbabasa ng Word ng Panginoon. Nehemiah 1, verse 1 to 11. Buong chapter 1 po ang babasahin natin. Ayan, agad po, pakitaas naman po ng Bibles po natin. Mag-proud po kayo, dala po yung Bibles ninyo. Ayan, i-wave nyo nga po yung Bibles ninyo. Hayaan nyo yung devil ay hindi magkamayaw ngayong gabi dahil po sa word ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sige po, okay na po. Nakita na po. Ayan, wala pong papalabas sa screen, pero magbasa po tayo. Respectively, ako muna. And then kayo po sa lahat po ng even numbers, even verses, at saka last po, sabay-sabay po natin basahin yung verse 11. Okay? Nehemiah chapter 1, verse 1 to 11. Verse 1. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah, now it happened in the month of Chislev, in the 20th year, as I was in Susa, the citadel. Verse 2. And they said to me, the remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates are destroyed by fire. Verse 4. Verse 5. And I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments. Verse 6.
Verse 7, we have acted very corruptly against you and have not kept the commandments, the statutes, and the rules that you commanded to your servant Moses. Verse 8. But if you return to me and keep my commandments and do them, though your outcasts are in the uttermost parts of heaven, from there I will gather them and bring them to the place that I have chosen, to make my name dwell there. Verse 10. Verse 11, sabay-sabay po tayo. O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delights to fear your name. And give success to your servant today and grant him mercy in the sight of this man. Now I was the cupbearer to the king. Sige po, tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po for this another day na inyo pong ipinagkaloob po sa amin. And we pray, O Lord God, as we listen to your word, as we share this word po, Panginoon, I pray, O Lord God, for your anointing and for your guidance po, Panginoon. And I pray as well, Lord God, na hindi po salita ko ang maririnig, kundi makita po kayo, makita po ang glory ninyo, makita po si Jesus Christ po sa gabi na ito. And we believe, O Lord God, that it is your will, O our Father, to revive po, Panginoon, not just physically, but to revive our hearts, Lord God, as we conclude po, Panginoon, itong series po namin. Maraming salamat po. Thank you, Lord. We are expectant po, Panginoon, of your Holy Spirit tonight. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Sige nga po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Sige po. Ano nga po yung topic po natin last week? Empowered by the Holy Spirit. Ayan, sino po dito yung nag-enjoy po last week doon sa ginawa po natin? Yung mag-pray po. Amen. Praise the Lord po. Na-remind po ako kanina habang po ako nagda-drive to pray in the Spirit. Not because I will preach po ngayon, but because I believe po na when we pray through the power of the Holy Spirit at yung through the Spirit, I believe po na ine-edify po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ine-edify po hindi po yung ibang tao, kundi para po sa atin. Tama po? And so, saan sinabi po yan sa Corinthians? And I believe po that we continue po to pray and rely po doon po sa Holy Spirit. I believe po na, alam niyo po yung feeling na minsan hindi niyo po alam kung paanong gagawin sa trabaho po ninyo, sa anak ninyo, sa sitwasyon po ninyo. Alam niyo po, mag-pray po kayo in the Spirit. And I believe po na by praying in the Spirit po, the peace that surpasses all understanding po will guard your hearts. Amen? At alam niyo po, yung prayer na po na yan, yan po yung prayer na hindi po alam ng kaaway. Because yung mismong Spirit po natin ang nagpipray po directly sa Panginoon. Amen? And so to conclude po itong ating series po ngayon, ano nga po yung series po natin? Ay, hindi pa po. May isa pa pala next week. Oo nga pala, joke lang yon. Saan ko nakuha yung idea? Praise the Lord. So sige po, bago po natin i-conclude yung series po natin na Revival Fire, sino po dito yung uhaw po sa revival ng Panginoon? Ayan. Sino po dito yung nakaramdam po ng revival last week? Ayan, konti na lang. Ulitin ko po, sino po yung nakaramdam ng revival last week? Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, pag gumagawa po ang Panginoon, gumagalaw po sa buhay po natin, honestly po, hindi po yan by feelings eh. Amen? Alam niyo po, maipapansin niyo po yan, how you see the Lord and how you treat the Word of God. Tama ba yung word ko? How you treat the Word of the Lord. Alam niyo po, nagsastart po ang revival sa paano po natin nakikita kung gaano kahalaga ang word ng Panginoon. And I just want po to commend you na lahat po ng mga nandito because I believe po, kaya po kayo nandito is because meron po kayong heart sa word ng Panginoon. Amen? At sa lahat din po ng mga nanonood po sa ating live stream. Pakisabi nga po sa inyong katabi, nakaka-proud ka. Praise the Lord. Sige po, ngayong araw po, pag-aaralan po natin ang Revival Fire, Burdened for God's Glory.
Ayan. Burdened for God's glory. Pakisabi nga po, burdened for God's glory. Ayan. Sino po dito yung nakakaramdam na kayo po ay burdened for God's glory? Praise the Lord, walang nag-amen. Okay, so wala, no? Ulitin ko po, sino po dito yung burdened for God's glory? Yung kayo po ay pagka, yung feel, ang hirap po sabihin, pero yung feeling nyo po ay parang, gusto kong mag-glorify ang Panginoon sa buhay ko. Amen? Kasi sometimes, no, the challenge po kasi sa atin, we want first to be filled, mabless ng Panginoon, mabless ng Panginoon, mapromote ng Panginoon, mahil ng Panginoon, bago po tayo magkaroon ng burden for God's glory. Yet, isa po yun sa unfortunately nangyayari po sa atin. Why? Because it's natural po for us na sinners. Dahil tayo po ay sinner po tayo, in a sense, tayo po talaga inclined sa mga ganun pong selfish things po para sa buhay po natin. But the good thing po is, hindi nyo po kailangan maging perfect para po magkaroon po kayo ng burden sa glory ng Panginoon. Amen po ba? And I believe po na sa mga pakinggan po natin ngayon, I hope po no, na magkaroon po tayo ng sure dignity sa buhay po natin. Magkaroon po tayo ng security sa Panginoon po natin. At lalong-lalo na po, malaman po natin yung identity natin sa Panginoon through the word of Nehemiah. At sa totoo lang po, no, sino po dito yung merong idea kung paano po magbigay ng glory sa Panginoon? Ano po sa tingin ninyo pwedeng gawin para na nakakapagbigay po ng glory sa Panginoon? Sige nga po. Sige po, go, go, go. Be a blessing to others. Ano pa po? Worship. Tama. Ano pa po? Sing to the Lord. Ano pa po? Read the Bible. Ano po? Witnessing. Ayan, ang gaganda po, no? And so tonight po, I believe na siguro marami po sa inyo, alam na po yung patungkol po dito sa book ni Nehemiah na nag-build po siya. Okay? May inayos po siya nung siya po ay nandun po sa exile. At bumalik po siya sa Israel, sa Jerusalem. So tonight po, tingnan lang po natin yung background po ni Nehemiah. Okay, yung background po ni Nehemiah, nung una pong nangyari, sino po dito nakakaalala nung nag-exile po ang Israel papunta pong Babylon? Dahil po, hindi po nila, the one reason po, the very reason kaya po sila na-exile ay dahil na-violate po nila yung Sabbath. No? Every Sabbath, na-violate po nila kasi nagkakaroon pa rin sila ng mga trades o hindi po nila inano yun. Hindi po nila in-honor. Law po ng Panginoon yun, tama? Na dapat i-ano po nila yung Sabbath, dapat i-respect po nila. And for the longest time po na hindi po nila ni-respect yung Sabbath, umabot po sa equivalent ng 70 years. Okay? 70 years po silang na-exile doon sa Babylon at dumating po yung Persia. And then, after po nun, nagkaroon po ng first batch nung time po ni Zerubbabel. Kung makikita niyo po dyan sa screen po natin, ang una pong na-restore, after po ng 70 years ng exile, bumalik po si Zerubbabel, mababasa niyo po yan sa book ng Ezra, at ang binild po nilang unang-una doon is yung temple ng Panginoon. Now, after po ng temple ng Panginoon, bumalik naman po si second batch naman, or second wave, ang sabi po ng mga commentaries, ng mga tao na bumalik sa Jerusalem ay kasama naman po si Ezra. Magkasama po sila, hindi po ako nagkakamali, si Zerubbabel din. At ang nirestore po nila ay yung word and worship. Naintindihan niyo po? Now, dumating na po yung time, nasa around 439 BC, dumating na po yung time na si Nehemiah naman po ang bumalik. Okay? Bumalik naman po doon sa Jerusalem at ang nirestore niya po ay yung walls. Okay. Sino pong nakakaalala po ng kwento nito? Taas nga po ang kamay. Okay? So, ayun po, no? Nirestore po yung walls. And I believe po, no? Marami po sa atin, pag sinabi po natin, kasi ang ganda po ng story ni Nehemiah about revival po ito. Kasi alam niyo po bang after po nito, nung time po ni Nehemiah, nung na-restore po yung wall, okay? The reason po ay na-restore po yung wall dahil, and every Sabbath po, sa bandang chapter 13 or chapter 12, ng Nehemiah, na-restore po yung Sabbath. And then after po nito, yun na po yung, kung hindi po ako nagkakamali, 400 silent years. Malapit na po sa 400 silent years
ng Panginoon. Tapos dumating na po yung time ni Jesus Christ. Naintindihan nyo? And so, during that time po, na-restore po sila. After po nung Nehemiah, nagkaroon po sila ng revival. And usually po, marinig po natin na talagang, okay, let's build the walls. No? Let's build the walls para po magkaroon po tayo ng revival. Magkaroon tayo ng burden to build yung church, to build yung walls po natin para magkaroon po tayo ng revival. But, to be burdened for God's glory, the highlight is usually restoration po ng walls of Jerusalem. And usually po, pakinggan nyo po ito na, okay, sige, paano ba natin i-build? Sige po, next. Paano ba natin i-build yung walls ng Jerusalem? Ano ba ang ginawa nila ni Nehemiah? So marami po yan. Actually, per gate po, meron pong kwento po dyan. At maganda po yun. No? Maganda po yung na-build po yung na-restore po yung walls, na-restore po yung worship po nila. But, I think meron po tayong nami-miss out po doon po sa ginawa ng Panginoon sa buhay ni Nehemiah, kung ang focus lamang po natin, yung burden lamang po natin is to build the walls of Jerusalem or yung walls po natin sa buhay po natin or yung walls po na nagre-represent po dito sa church. Okay? Usually, we are burdened about what we should do to have a true revival. No? Examples po to have a revival, sabi nga po natin kanina, nabanggit po kanina, no? Na pag nakikita po natin may revival, yung mga tao po sa church, nag-a-attend po ng services, tama po? At yun po yung gusto po nating mangyari, tama ba? Na magkaroon po sila ng revival sa buhay po nila. And then number 2 po, sige, magkaroon tayo ng prayer. No? Prayer na 2 oras. Pag nag-pray tayo ng 2 oras, magkakaroon tayo ng revival. Actually, si Nehemiah, nabasa po natin kanina sa verse 4, siya po ay nag-wept and nag-mourn for days. Ibig sabihin, maraming araw, and okay po yun. At ano pa? People should fast for longer days. Okay? Okay, sige, mag-fast tayo for longer days. Now, what I am trying to say po, hindi naman po masama na makita po natin bumalik yung mga tao dito sa church at mag-church. To say na merong revival, that is good. Hindi din po masama na sabihin natin na humahaba po yung prayer natin, it means nagkakaroon po tayo ng revival. That is good. And fasting. Or magkaroon po tayo dito ng activities, no? Ano bang kailangan natin gawin? Sige, gumawa tayo ng ganitong program para magkaroon po tayo ng revival. O sige, sabihin po natin na okay din magkaroon ng encounter night para magkaroon ng revival para sa mga leaders. Amen po ba? Sino po dito yung nag-enjoy sa encounter night? Diba? Lahat naman po tayo na nakaka-attend nun, nag-enjoy po tayo doon. Specifically po, ginawa po yun para sa mga leaders. But today po, ang thinking po natin, for us to have a revival, usually po, ang gagawin po natin, sige, pahabain nga natin yung worship. Sige, magkaroon nga tayo ng maraming prayers. Okay? Sige, gawa nga tayo ng ganitong program. No? But ano po ba yung nakalakip na sikreto po dito sa ginawa po ni Nehemiah? And honestly po kagabi, habang pinag-aaralan ko po ito, bago ko pa po buksan itong Bible ko, meron na pong ini-steer na parang fire and burning in my heart po ang Panginoon. And I believe po na whatever this is po, no, hindi ko po sinasabing masama pong manalangin para magka-revival. Wala po ako sinasabing masama po yan. Pero sa tingin ko po, meron po tayong kailangang makita dito po sa ginawa ni Ezra. Again po ay ni Nehemiah pala. Okay? Ginawa po ni Nehemiah. Again po, hindi po masama na mag-pray po tayo ngayon. Hindi po masama na kahit abutin po tayo ng alauna na mag-pray po tayo ngayon. Pero alam nyo po, sa totoo lang, kung yun po yung highlight po nitong Nehemiah, sa totoo lang po, dapat ang hinighlight po ng Holy Spirit nung sinulat itong Nehemiah, kung ano po, paano niya ginawa yung pag-pray niya ng maraming araw. Naintindihan niyo po ba? Pero kung mapapansin niyo po dito, isang verse lang po na sinabi doon sa verse 4, as soon as I heard this word, I sat down and wept and mourned for days. And I continued fasting, praying before God of heaven. Alam niyo po, kung yan po yung highlight ng pagkakaroon po ng revival ni Nehemiah, I believe po na dapat yan po yung in-expound ng Holy Spirit. Pero kung mapapansin nyo po dito, sa verse 6 hanggang 11,
ang tinitingnan po natin dito, ano ba yung content ng prayer ni Nehemiah? At isang bagay lang po yung gusto po nating makita ngayon. Sige nga po, next po. Paano po ba nagkaroon talaga ng revival doon sa panahon po nila Nehemiah? So basahin po natin ulit yung verse 3. Sige nga. And they said to me, okay, the remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame. And the wall of Jerusalem is broken down and its gates are destroyed by fire. Naintindihan niyo po? Now, question, kung ang highlight po ng Nehemiah ay about po sa number 1, restoration ng walls, dapat ang content ng prayer ni Nehemiah ay hindi po about, okay? Dapat ang content po ng prayer ni Nehemiah ay about po sa restoration ng walls. Tama po ba? But usually po, yun po yung challenge. Pero kung titingnan po natin, sige nga po, pakibalik po yung verse 3. And they said to me, nagtanong po yung mga tao at sinabi po kay Nehemiah, the remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame. And then pagdating po sa verse 4, sige nga po, verse 4, and as soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days. Ano po kaya yung reason? Bakit siya ganun yung narinig niya? Now, sinabi niya po ang people na naka-exile po, ang sabi po dyan, ang mga tao daw po na bumalik doon after po nung second batch ay na mga naka-exile or who escaped, ay ito po. They are in great trouble and shame. Now, pag binasa niyo po, yung prayer ni Nehemiah, wala po kayong kahit isang kusing na word na makikita na about rebuilding of Jerusalem. Rebuilding of ng walls ng Jerusalem. Kaya ako po pinabasa po sa inyo kanina eh. May napansin po ba kayo na kahit isang word? Alam niyo po, binasa ko po yan ng paulit-ulit. Wala po akong nakita kahit isa na ang tinutukoy po dyan ay rebuilding po ng walls. Tingnan po natin yung verse 6. Ano ba yung, sige, ano ba sinasabi mo, Brother Nats? Verse 6. Ang sabi po dyan sa verse 6, let your ear, kayo po ang nagbasa nito let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant. Okay? To hear the prayer of your servant. Sabi po yan ni Nehemiah, that I now pray before you night and day. Pakinggan niyo po ito. For the people of Israel, your servants. So, ang content po ng prayer ni Nehemiah, hindi po about walls. Ang content po ni Nehemiah is in behalf of the people na nandun po who are in great trouble and shame. Naintindihan niyo po ba? And so let us focus po again po, hindi po masama. Mamaya, actually po, kung kaya ng oras natin, pag-aaralan po natin yung building ng walls. Pero I believe po hindi po kaya. Pero let us focus po dito. Kasi ang sabi po dyan, for the people of Israel, your servants, confessing the sins of the people of Israel, which we have sinned against you. Even I and my father's house have sinned. Verse 7. We have acted very corruptly against you. Okay? And have not kept the commandments, the statutes, and the rules that you commanded your servant Moses. Now, tingnan niyo po yung next slide. Okay? Nehemiah was standing with sinners before God rather than standing apart from them in judgment. Okay, sige. Ito pala. Nehemiah is a man in a position of comfort and security who takes on the burden of a sinning people as though it were his own. Alam niyo po ba yung situation ni Nehemiah? Kaya ba natin binasa yung kanina? Sabi po sa verse 11, now I was a cupbearer to the king. Siya po, nandun po siya sa Persia, nasa Babylon po siya. Ngayon, pero nung narinig niya po, yung time na
yung mga tao na nag-exile, nakasurvive, they are in great trouble and shame. Siya po ay naging parang nanalangin po siya sa Panginoon in behalf of them. Na as if po, labas nga po ulit yung verse 3 at saka verse 6. Ayan po, oh. Ang sabi po dyan, confessing the sins of, now I pray before you tonight for the people, confessing the sins of the people of Israel, which we, ang sinabi niya po dyan, which we, na para pong nandun po siya sa Persia, pero nananalangin po siya in behalf of other people, in behalf of exile na mga tao, mga na-exile na tao. Pero alam niyo po ba na yung situation niya po doon sa Persia, napakaganda, cupbearer po siya ng hari. Amen? Ang ganda po ng posisyon niya. Pero nung narinig niya po, wait lang, yung kapatiran ko nasa great trouble and shame. Nanalangin po siya in behalf of them. Amen? Sige nga po, after po ng verse 7. Nehemiah is in great position po. Pero pag nanalangin po siya, nung nalaman niya po, yung situation ng brethren niya. As if parang siya po. Yung nandoon, as if parang siya yung nagkasala. Sabi nga po doon sa verse 7. Tama po ba? Sabi po dyan, Nehemiah was standing with sinners before God rather than standing apart from them in judgment. No? Alam niyo po, yung mga tao po doon sa Jerusalem during that time, so, alam niyo po bang kahit na ganun yung nangyayari sila sa kanila, they are in great trouble and shame. Alam niyo po bang God's people pa rin sila? Amen po ba? Alam niyo po bang chosen nation pa rin po sila? Amen? How about po today, sa buhay po natin sa church? Hindi po ako ngayon mag-challenge for unbelievers. Ito pong message na to is para po sa believers. No? If we really want to have a revival, how do we see the people here in church who are in great trouble, who are in great shame? Pag nakikita po ba natin sila, ginajudge po ba natin sila, ito makasalanan to, dapat hindi na to mag-church? I think po, no, the great revival starts from us. Amen? Si Nehemiah po, great in position. Pag nakakita po ba tayo dito na nagsastruggle po sa sakit po nila, ano pong ginagawa po natin? Pinapabayaan na lang po ba natin sila? O nag-offer po tayo ng prayer sa kanila? Again po maganda po mag-rebuild po tayo ng walls. Pero maganda po makita po natin ano yung sitwasyon ng mga kapatiran po natin. No? Naiintindihan ko po, baka meron po dito may kagalit kayo. Tama? Pero tandaan nyo po, anak pa rin ng Diyos yan. Kayo po, anak kayo ng Diyos. Alam niyo po, bago po tayo gumawa ng program dito sa church, bago po tayo sige, gawa tayo, mag-swimming tayo, maganda po yan lahat. Pero tingnan po muna natin yung situation po natin. Kung tayo po, tinitingnan po ba natin na ang anak po ng mga Diyos na nagsastruggle and in shame, ay tinitingnan po natin sila na taong kailangan si Jesus o hindi? Amen po ba? Praise the Lord. Sabi po sa Nehemiah verse 10, sabi po dyan, no? Sabi po doon sa verse 10, they are your servants. Yung mga tao na to, Lord, they are your servants. They are your people. Whom you have redeemed. Sige nga po, pakitingnan nga po yung mga katabi ninyo. Nawa po, makita nyo po yung taong yan na redeemed ng Panginoon. Nawa po, makita nyo po yung mga taong nandito. Sila po ay servants ng Panginoon. Sila po ay people ng Panginoon. Amen po ba?
Sige po, next. We should repent how we see our brethren. At nawa po, no? Ito pa po, tingnan po natin sa New Testament. Sabi po ni Apostle Paul sa Ephesians. Consequently, chapter 2, verse 19 to 20 lang po yan. Umano lang yung 19. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Verse 20. Built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Si Jesus po yung pundasyon po natin. At ang sabi po doon, pakibalik nga po sa verse 19, ang sabi po doon, sinasabi po sa atin ni Apostle Paul, we are fellow citizens. Tayo po ay nasa iisang bahay. Alam niyo po, bago po tayo magkaroon ng revival sa labas, nawa po, dito muna sa loob, mismo, tayo, magkaroon po ng revival po tayo. Amen po ba? Lahat po ng may kagalit dito sa church, sumigaw ng amen. Amen? Alam niyo po, sa totoo lang, I believe ito po yung totoong burden for God's glory. Alam niyo po, yung mga concerts, yung mga programs, prayer rallies po natin, importante po yan. Pero nawa po, magkaroon po tayo ng burden for God's glory to see the people, na people po nitong church ay talagang people po ng Panginoon. Na hindi po natin sila tinitingnan na mas less po sa atin. Lalong-lalo na po yung mga taong nagsastruggle po ngayon sa kasalanan. Because I believe the reason that they are here is because nakilala po nila si Jesus. Pero syempre, kagaya po natin, sino po ba dito yung una-unang pagkatingin lamang po natin, pagdating po natin dito sa church, talagang in love na tayo sa Panginoon, hindi na tayo nagkamali. Lahat nga po tayo ngayon, nagkakamali pa rin tama po ba? But the good thing lang po, ito po ang pinakamaganda, the good thing is kayo yung mga tao na pwedeng maging Nehemiah. To be a representative before the Lord. Panalangin niyo po yung mga kagalit ninyo. Ipanalangin niyo po yung mga may sakit. Magkaroon po kayo kung sila po ay walang taste, kung sila po ay walang taste po sa salita ng Panginoon, ipanalangin po natin sila. Magkaroon po tayo ng desire na, Lord, sana sila din nandito. Lord, sana makilala ka din nila. Hindi man kita ganun pakakilala, pero Lord, sana makilala ka nila. Ng sobrang lalim. Amen po ba? Now, hindi ko po kayo kinokondem. Happy po kaming lahat na nandito. Mga leaders na nandito po kayo. But I believe po na more than po na sa inyong sarili, happy po ang Panginoon na kayo din po. Alam niyo po yung, isipin niyo lang po ito, ano yung nafe-feel niyo ngayon? Kaya kayo pumupunta dito. Di ba ang sarap? Di ba? Tama po ba? Nawa po, yan, same feeling na yan, maramdaman po natin para sa ibang tao. And I believe ito po yung burden na gusto pong ibigay sa atin po ng Panginoon. Yung sila po, makilala niya ang Diyos. Yung nakikita niyo pong brethren po natin, yung parang palagi pong may problema, palagi pong hindi mo makausap. Nawa po, magkaroon po tayo ng burden na ito, sana, kung paano ako nagtitiwala sa Panginoon, siya din magtiwala sa Panginoon, ipapakilala ko si Jesus sa Kanya. Amen po ba? Praise the Lord. Sige po, next nga po, verse 20, yung verse 20. Sige po, next na. There was no mention of rebuilding the walls in Nehemiah's prayer. Nawa po, kung gusto nyo po, basahin nyo po ulit yung book of Nehemiah, yung chapter 1 kanina, maniwala po kayo sa akin. Wala pong rebuilding ng walls dyan. Pero Nehemiah is praying in behalf po ng mga taong nasa exile, ay nakabalik po sa Jerusalem. At ang pakibasa nga po itong next slide. Sige po, 1, 2, 3, go. Kaya nyo po ba? Again po, okay po, manalangin tayo, magkaroon po tayo ng program. Pero nawa po, starting tonight, makita po natin yung mga tao po, again po, yung dito muna sa church.
ay mga tao pong burdened at nawa po, makita po natin na sila po ay anak pa rin ng Panginoon. Regardless po regardless po kung ano po yung nagawa nila sa inyo, at regardless po kung anong status nila, mahirap, mayaman o may kaya, nawa po makita po natin sila anak po ng Panginoon. Sige nga po, pakibasa po itong Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Kaya po, 1, 2, 3, go. Pakinggan niyo po ito. Hindi po ito typology ni Jesus Christ si Nehemiah, pero makakakita po tayo ng analogy or picture po ni Jesus Christ sa ginawa po ni Nehemiah. Si Nehemiah po kanina nakita po natin, nasa magandang position po siya. Pero siya po ay nanalangin, bumalik po siya sa Jerusalem para ayusin. Yun po yung chapter 2, nagpaalam po siya doon sa king po, ay Artaxerxes. Pero alam niyo po ba, more pa yung ginawa ni Jesus Christ para sa inyo? Sige nga po, pakibalik nga po ulit dun sa verse 6. Babasahin ko lang po para sa inyo. Though He was God, si Nehemiah po, cupbearer. So makita po natin yung picture nito. He did not think of equality with God as something to cling to. Verse 7. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Alam niyo po, the reason why we are here is because Jesus Christ, hinambol niya po yung sarili niya bilang Diyos. Bumaba po dito sa lupa at nagkatawang lupa para sa iyo. Nawa po ma-appreciate niyo po itong ginawa ni Jesus. Kasi the more pong ma-appreciate nyo po itong ginawa ni Jesus, the more nyo pong ma-appreciate yung mga kapatiran po natin. When He appeared in human form, and verse 8, He humbled Himself in obedience to God and died as criminal's death on the cross. Alam niyo po, hindi na po dapat mamatay si Jesus sa totoo lang kung gugustuhin niya. Pero sa sobrang mahal niya sa iyo, sa sobrang pagmamahal niya sa iyo, siya po namatay sa cross na parang kriminal. At nawa po, simula po ngayong gabi, makita niyo po yung ginawa ni Jesus Christ. Kaya po kayo nandito kasi meron po kayong more revelation, greater revelation about our Lord Jesus Christ. Kayo po yung nakakakilala, kayo po yung nakakaalam na pag may pumupunta po ditong tao, meron pong gumagaling. May pumupunta po ditong tao, nagkakaroon ng provision. May pumupunta po ditong tao na nagkakaroon po ng peace. Ngayon po, starting tonight, nawa po, tayo, maging representative po tayo ng Panginoon. Again po, dito muna sa mga kapatiran po natin. Ipakita nyo po na yung pagpunta po dito sa Faith Night, pag-attend po sa mga programs po natin na hindi lang po abot sa pag-attend, pero kasi mas nakikilala po natin ang Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, ang ganda po, honestly po, no? Baka meron po ditong first time lang na uma-attend ng Faith Night. Ang ganda pong umattend sa mga programs at saka sa Faith Night at sa kung anong programs. Kasi sa totoo lang po, dyan po tayo nabibuild. Marami po tayong nalalaman patungkol po sa Panginoon. Amen po ba? Pero ang challenge po natin, meron po talagang tao walang appetite sa Panginoon. Number 1 po, because sila mismo nagsastruggle. They think na pag inuna nila itong mga ganitong bagay, mas okay to kaysa unahin ng Panginoon. Siguro po, pag tatanungin ko kayo, lahat po nandito, alam kung ano ang Matthew 6:33. Sige nga po. And all these things shall be added unto you. Sino po dito naka-experience na nun? Taas nga po kamay. Seek ye first the kingdom of God, His righteousness.
Isip nga po kayo ng isang tao na hindi pa alam na pag sinik ang kingdom ng Panginoon, all these things shall be added unto them. Tama po ba? Again po, no, ang ganda po, makabuild po tayo ng walls, makabuild po tayo ng maraming programs. Pero nawa po, ang una po nating magkaroon po tayo ng revival ngayon, na burden po talaga, makita po natin, yung mga taong nandito sa church ay tao ng Panginoon. Amen po. Regardless kung sino po sila. Sabi po dyan, pupunta po tayo doon sa building. Alam niyo po, during that time, nung panahon po na nila Ezra, nila Nehemiah at saka nila Ezra, ang wall po ay nagre-represent hindi lang po ng defense, okay, sa kanila. Kundi nagre-represent po yan ng restored identity po nila, ng security po nila, and as well as yung dignity po ng tao. At nung natapos po, yung walls na nagawa, alam niyo po ba kung anong ginawa ni Nehemiah? Every Sabbath po, tinasarado niya na yung pinto para matigil po yung trades. Amen? Yung trades po, para hindi po nila ulit ma-violate yung Sabbath. Unfortunately po, after po pala nung after 439 BC, may some years pa rin po ulit yan na after po nung sa last chapter po yata yon 12 or 13, yung mga tao po na na-revive nung una-una, bumalik din po ulit sa pagkakasala po nila. Pero nawa po tayo, wag po tayong titigil na ipakilala po sa tao kung sino ang ating Diyos. Amen po ba? Pakitingnan nga po yung mga katabi ninyo ulit. Pakitingnan po na sila po, pero ngayon tingnan nyo po na sila po ay precious sa harap ng Panginoon. Amen? Ito po, this is how we follow up on our revivals in spiritual realm po. No? Nung na-build po yung walls, sabi po natin kanina, meron dignity, meron security, at meron pong identity. Not by doing more, but by building them more in Christ. No? Instead po na makakita po tayo mga tao nagsastruggle, instead po na i-judge po natin sila, i-build po natin sila in Christ. Kasi kayo pong nandito, maniwala po kayo sa akin, sobrang blessed po kayo ng Panginoon. At marami po dito, sa mga kapatiran po natin, sila po ay born again na, sila po ay ligtas na, pero hindi po nila alam kung gaano po ka-precious sila sa harap ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, if we really want revival in a church for the glory of God, may we be the ones who will help the people inside this church to be secured and to restore their dignity and to fully grasp their identity in Christ. No, pag may nakikita po tayo mga nagsastruggle na kapatiran po natin, ipaalala po natin sila, anak ka na ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Magpo-provide sa iyo ang Panginoon. Meron kang sakit, pwede ba kitang ipanalangin? Alam mo po, ito po yung challenge ko po sa mga lahat po nandito. Yung mga hindi nyo pa po kilala ngayong Sunday. Kung kayo po i-stir up ng Panginoon, hindi nyo po sila palaging kasama na nakakasama sa UFW, sa UFM Fellowship, sa Tea Time Kapihan, or lalong-lalo na po yung hindi umaattend ng Tea Time Kapihan, Brukada, kahit lapitan nyo lang po, kung i-stir po kayo ng Panginoon, magkaroon po kayo ng revival, ipag-pray nyo lang po randomly. Alamin nyo ang pangalan, ipag-pray nyo randomly. Or baka mamaya, pati yung kaaway mo, sige, ipag-pray mo. Amen po ba? Amen. Sige po, skip na po natin yung mga photos. Praise the Lord. So ngayon po, dadako po tayo sa panalangin po natin. Pero bago po tayo manalangin, mag-activity po muna tayo. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Alam niyo po, bago po tayo lumabas, no? Why not po yung mga nandito munang umaattend ang i-restore natin yung identity. I-restore natin yung security. I-restore natin yung dignity. Amen? Pwede po bang umikot po tayo ngayon sa mga kapatiran po natin?
At kung meron po kayong maramdaman, o itanong nyo po, ano ba ang struggle mo? Sa dignity mo ba? Sa tawag dito, insecure ka ba? Or sa identity mo ba sa Panginoon? Amen? Nawa po, ipag-pray po natin sila, kahit mabilis lang po. At pwede po bang sabihan po natin sila, no? Yung sinasabi po natin every Sunday, nasabihan po natin sila ng blessings? Can you just declare blessing po sa inyong mga kapatiran ngayong gabi? Amen? Can you pray for them? Can you secure them? Amen? Na kahit ano pan po yung pinagdaraanan po nila, meron pong gagawin ng Panginoon. Amen po ba? Nawa po lahat po tayo ma-experience po natin yan ngayong gabi. Praise the Lord. Praise the Lord. And lastly po, no, bago po tayo umikot, alam ko pong lahat po tayo dito ngayon, nagkakaroon po ng challenge sa identity po natin sa Panginoon. Maybe kayo di po itong tao na kayo, nagkamali kayo kanina, nagkamali kayo sa, may napagalitan kayo, nagalit kayo sa asawa nyo, nagalit kayo sa kapatid ninyo, may nagawa kang kasalanan. Alam nyo po, for that sins, no, where sin increased, grace abounded much more. Alam niyo po, mas malaki po ang grace ng Panginoon sa inyo. Tandaan niyo po ito, kayo ngayon ay pinawalang sala na ng Panginoon. Kayo ngayon, through the blood of our Lord Jesus Christ, na kahit tayo po ay mag-fail, ang identity po natin ay sa Panginoon na. Tayo po ay in Christ na. And sabi po sa Romans chapter 8, verse 37 to 39, nothing can separate us from the love of God. Even if yung failures nyo po kanina, nothing can separate you from the love of our God. And that is the reason why we need to be secured po sa harap ng Panginoon. You are cleansed. You have been forgiven. You are loved fully by our Lord Jesus Christ through the cross. And that's the reason why po tonight, we can love other people. Dahil paglabas po natin dito sa labas, kahit po mag-fail tayo bukas, we are in Christ. We have been cleansed by the blood of the Lamb. Amen. Forever. Sabi po sa Hebrews chapter 10, once and for all. Tandaan niyo po, hindi kayo maihiwalay sa pagmamahal ng Panginoon. That's the reason why we can love unlovable people. We can pray for our brethren. At nawa po, tandaan niyo po ito ngayon. Pag tinitingnan po kayo ng Panginoon ngayon, sa harap po ninyo, hindi niya po nakikita yung kasalanan ninyo. Ang nakikita niya po ay yung righteousness na gift of righteousness na ibinigay po ng ating Panginoon sa atin nung tayo po ininiwala sa Kanya. That is why, the reason po ngayon tonight, no? Kaya I believe po, the reason why nandito po kayo ngayon, because you know that you are loved by the Lord. Sige po, can we show this love po sa ating po mga kapatiran ngayon? So can you pray for your brethren? Siguro po mas maganda yung mga hindi nyo po muna siguro kakilala pa dito sa Faith Night. Pwede po bang ipanalangin nyo po sila? Sige nga po. Or baka meron po kayo mga hindi ka okay ngayon. Sige nga po, pakipray po sila. Can you say a blessing to them? Can you pray for them? Amen.
plus po sila, pero they are struggling po sa sarili po nila, na parang wala po silang respect sa sarili nila. Yung dignity po nila, hindi po nila makita. At nawa po ngayon, maging para po tayong si Nehemiah, that in behalf po ng mga tao pong ito, ay hindi po natin sila i-judge. No? Baka narinig nyo po na, ito si ano pala, ganito, umiinom pala to. Si ano pala, si chismosa pala to. Nawa po, no, wag po natin silang makita na, wag po, na better po tayo sa kanila. Wag po natin silang i-judge. Nawa po, right now, when we pray for them, Lord, nawa po, Panginoon, sila din po, makilala ka po nila lalo, that Lord, makasama po namin sila dito. Amen? Sige po, mag-isip po kayo ng isa o dalawang tao. Can you pray for them right now po? Sige po. Can you pray for them po right now? Praise the Lord. Amen. Lalong-lalo na po yung mga kapatiran nyo po na nandito na po sa church, kasama po sa tea time, kasama sa kapihan, kasama po sa brukada. Mga parents nyo po, kung nag-backslide po sila, praise the Lord. Praise God. Sige po. Next po tayo sa prayer po natin. Isip po ulit kayo ng taga dito po sa church. No? Na ito po, feel the burden for other people who are struggling with insecurity naman. Yung people who resort to wrongdoing, yung parang nang-attack ng karakter ng tao. Or parang just simply do things po na kahit mali, no? Because they don't trust the Lord. Sige lang, okay lang to. Hindi po sila secured lalo sa buhay po nila. Knowing na sila po ay Christians na. Amen. Again po, nawa, hindi po natin sila makita na parang sila po ay kawawa or parang sila po ay wala pong pag-asa. Nawa, makita po natin sila na sila po ay anak ng Diyos. Can you pray for them po? Sige po, pakipray naman po yung mga kapatiran po natin. Mas maganda po kung meron specific po kayong babanggitin na tao, Lord.
Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bago po tayo pumunta po dito sa pag-pray po sa third item po natin. Pwede ko ba bang i-request po si Tita Au na pumunta po dito sa harap muna? Kasi pag-pray po natin ngayong gabi po, next is yung identity po ng mga tao in Christ. No? Meron po mga LGBTQ, meron po yung mga, alam niyo po, nandito na sa church pero parang hindi po sila confident na sons and daughters sila ng Panginoon. Pero I believe po, pero sa ngayon po, pinapa-impress po ng Panginoon na even tayo pong mga nandito, tayo po mismo nagsastruggle po tayo sa identity po natin sa Panginoon. Pero kung titingnan niyo po, kunwari lang po, no, example lang po ito kasi wala po akong ibang maisip sa ngayon na example. But kunwari lang po, ito po yung righteousness ni Jesus Christ na ibinigay po sa atin. Amen? At kami po ni Tita Au ay ligtas na. Okay po? Pakihawak naman Tita Au yung half nitong Bible ko. Ayan. Tandaan niyo po ito. Yung righteousness po na hawak ko. Yung righteousness po na meron si Tita Au. Hindi po yan magkaiba. Same po yan. Kung gaano po ka-pure si Jesus Christ, ganun din po ka-pure yung righteousness ni Tita Au. At alam niyo po, imagine niyo lang po, na lahat po kayong mga nandito, nakahawak po kayo sa Bible. Sino po ako para i-judge kayo? Kung kayo merong the same righteousness ng ating Panginoon. At alam niyo po, because of this righteousness, the Lord can bless us. We have the favor of the Lord. Ang challenge po natin, tayo po, alam po natin yun. Pero iba po, dito pa lang po, mismo sa identity nila sa Panginoon, sila po nagsastruggle na. At nawa po ngayon po, nawa ma-encourage po kayo, tandaan nyo po, kung ano po yung nakikita nyo pong righteousness ni Jesus Christ sa Bible, yun po ang righteousness na meron po kayo. Huwag nyo pong hahayaan yung kaaway, natanggalin po yan sa inyo. Amen po ba? Tandaan po natin, lahat po tayo dito, pantay-pantay po tayo sa harap ng Panginoon. Yung righteousness ko, yung righteousness po ng mga nagtatrabaho dito, yung righteousness po ng mga tricycle driver, yung righteousness po ng mga naniniwala sa Panginoon, yung righteousness po ng mga tindera, yung righteousness po ng CEO ng kumpanya, lahat po tayo pare-pareho ng righteousness si Jesus Christ lang. At nawa po makita po natin yung sarili po natin in Christ. Yun po yung sinasabi kanina sa book ng Philippians po, na si Jesus Christ po bumaba para magkatawang tao. Siya po ay namatay bilang kriminal sa cross para magkaroon po tayo nitong gift of righteousness. Amen? At nawa po, sige po, no? Nawa po, I will pray po muna sa inyong identity po. Thank you, Tita Au. Right now, na kayo po ay magkaroon ng confidence sa inyong identity. But after po nito, I will pray po, mag-pray po kayo for those people naman po. No? They have the same righteousness. They have the same gift of righteousness na kagaya po ninyo. And pray for them po. Sige po, pwede po bang pakitaas po yung kamay ninyo? Father, in the name of our Lord Jesus Christ, I pray, O Lord God, for those people who are under my voice po, Panginoon. Lord, thank you because we have this gift of righteousness, O Lord God. Lord, thank you because you have cleansed us from all of our sins, past, present, and future sins po, Panginoon. And nothing can separate us from your love. And we have this gift of righteousness, O Lord God. Lord, if you have given Jesus Christ po, Panginoon, for us, Lord, we believe that Jesus Christ is the best in heaven. Lord, I pray that because they have this righteousness, you will give them favor po, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. You will give them healing po, Panginoon, without them doing, O Lord God, without them earning it po, Panginoon, because your grace, Lord, is unmerited po, Panginoon. Hindi po namin kayang pagtrabahuan ito, Panginoon. And right now, Lord, shower them with your favors, O Lord God. Shower them with your peace po, Panginoon. Shower them with your blessings, O Lord God, in the mighty name of Jesus Christ, Lord. And I pray po, Panginoon, that they will continue to stand in this righteousness to behold you, O our Lord Jesus Christ. Behold you po, Panginoon, that, Lord, even if they fail po, Panginoon,
kanina, even if they failed po, Panginoon, tomorrow, they are still in the righteousness of our Lord Jesus Christ. May they be secured po, Panginoon, in your righteousness, in your grace po, Panginoon, and through the work of our Lord Jesus Christ. And Lord, I pray, O Lord God, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Church, the Lord is saying right now, kung kayo po ay nagsastruggle po sa identity ninyo, tandaan nyo po, si Jesus Christ. Pag nakita nyo po si Jesus Christ sa inyong Bibles, that's how accepted you are sa harap ng Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Thank you for this identity. We are your sons and daughters, O Lord God. In Jesus' name, amen. Sige po, can you pray po for those people, again, who have the same righteousness but struggling po ngayon? Can you pray for them po right now? Sige nga po. Thank you, Lord. Again po, mas specific po, mas maganda po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Sige po, kung may time pa po tayo, okay lang po ba? Can you group po into 4? Mag-pray lang po tayo nitong 4. For prayer request lang po namin ito. Ang target po natin is yung brethren po pa rin natin dito sa loob ng church. Pakilabas na lang, Ate Mikes, yung 4. Medyo mahaba lang, pero assign na lang po kayo ng isa, and then kung po pwede po, sabay-sabay po kayong manalangin po. Mag-assign na lang po kayo. Apat po. Mas maganda po, 4. Sige po, kung ready na po kayo, mag-assign na po kayo ng 1 to 4 para mas madali po. Babanggitin ko na lang po yung mga prayer request. Assign na po kayo ng 1 to 4. Okay na? Okay na po. Sige po, yung magpe-pray po sa number 1, taas ang kamay. Pray po sa number 1. Sino po magpe-pray sa number 1? Okay na? Number 2, sino po magpe-pray? Ako, babanggitin ko po yung prayer request. Number 2, sino po number 2? Ayan, number 3 and 4. Ayan po, nandyan na po sa screen, sunod-sunod po yan. Okay, number 1 po, feel a burden for the whole church not to be judgmental. No? Pag may nakita po tayo ditong bago, may nakita po tayo mga kapatiran po natin, nawa po, lahat po, imagine niyo lang po, no, kung ang buong church po natin, ang tingin po lahat, sila po ay mga tupa na wala pong shepherd. Or sila po ay kailangan po si Jesus. Number 2 po, feel a burden for people to have a desire to read the Word and know Jesus more. Nanawa po, magkaroon po tayo ng burden na sana sila din
umaattend ng faith night, sana sila din may desire po sa word ng Panginoon. Number 3 po, ito po, I believe po, ibinigay po ng Panginoon ito is to, yung mga parents po ay dalhin po yung mga anak po nila kay Jesus sa children's church. No? Kung meron man po ditong mga parents po na nandito lang every church, Sundays, nawa po, dalhin po nila sa children's church. Because we believe po na mas makaka-absorb po sila ng Word of God doon. And lastly po, ito po, feel a burden for the church members to trust and serve the Lord. Amen? Marami po ang able to serve the Lord. Pero they think po na, kailangan ko magtrabaho. Kailangan ito muna unahin ko. Nanawa po sila din po ay magkaroon ng burden po na mag-trust at magtiwala po na mag-serve sa Panginoon. Amen? Kahit sabay-sabay na po kayong manalangin. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Praise God. Tandaan niyo po ito. Yung ginawa po natin ngayon, hindi man po ito kagaya ng mga programs, hindi man po ito kagaya ng mga ginagawa po natin physically, na nakikita po natin yung tao, yung magarbong ginawa po natin. But I believe po, ito po yung klase ng burden for the glory of God na eternal. That we see people na sila po ay anak din po ng Panginoon. Amen po ba? And so nawa po, starting po today, no? May we see po, again po, yung example ko po kanina, namin ni Ate Au. Yung righteousness po natin lahat pare-pareho. Amen po ba? And I believe po, when we start, in behalf of them, pray for them, magkakaroon po tayo ng revival dito sa church. Amen po ba? Hindi lamang po sa numbers, pati po doon sa quality po, na lahat po may uhaw na makilala po si Jesus. Amen po ba? To God be the glory po. God bless you po.
Amen. Thank you po sa message na napakaganda. Amen. Praise the Lord doon sa burden na nilagay niya sa atin sa gabing ito. Amen. Na hindi lang dito, kung hindi pag-uwi po natin ng bahay, i-practice po natin ito. Amen. Para maraming tao yung magkaroon po ng burden din at magkaroon ng revival po sa kanila po mga buhay. Amen? Sobrang nakaka-bless po talagang makapakinig ng salita ng Diyos. And hayaan po natin na sa gabing ito ay pagpatuloy natin yung ating pong gawain at kung meron pong nais na magpatotoo patungkol po sa experience nila, nito pong series natin ng revival. Ang sarap lang po kasing mapakinggan na sa bawat gabi na inilalaan po natin dito, mapakinggan po natin na ang Diyos ay talagang kumikilos sa atin pong mga buhay. And ready po ba kayo na sabihin at i-share ito sa atin para sa bawat isa sa atin para maging kalakasan po ng isa't isa? Amen po ba? So hindi ko na po tatawagin isa-isa kung sino po yung merong lakas ng loob at talagang sobrang blessed, punta na lang po dito, sunod-sunod para po mapakinggan natin yung mga patotoo ng bawat isa. Amen? Praise the Lord. Parang si ate, tumatayo na, pangungunahan niya tayo sa ating patotoo. Sige po, maraming salamat. Unang-una sa Panginoon. Doon po sa naganap naming finals ng aming pong evangelism and discipleship lesson nung Sunday. Talaga po namang napakabuti ng Diyos kasi pinakita niya sa amin yung kahit 17 lang yung parents na nandun at 27 na mga bata na uhaw talaga sa salita ng Diyos. Lalo na nung nag-one-on-one na po yung parents saka kami, doon mo pala marirealize na isa sa purpose mo kung ba't nabubuhay ka pa dito sa mundo, ma-share mo talaga kung gaano kabuti ang Diyos at kung gaano sila kamahal. Iba-iba man po yung nakakausap namin. Alam kong iba-iba rin po yung pinagdaanan ng buhay nila kasi karamihan sa kanila parang tama si brother, backslider. Yung iba naman po talagang hindi pa rin po nakakilala sa Diyos. Pero yung pagkakataon na binigay po ng Diyos sa amin nung araw na yon, isang masasabi ko pong fulfillment na rin sa akin. Habang naghahanap po ako habang marami po akong tanong, unti-unting nagkakaroon ng kasagutan kung ano talaga yung purpose ko sa mundo. Kasi yun din po dapat ang hanapin natin. Ano po ba talaga ang purpose natin? Ba't nananatili pa tayong buhay? Ba't nandito pa rin po tayo? Hindi puro yung akala lang natin kasi yung blessing. Hindi po. Mas masarap po palang makita mo yung kauhawan ng kapwa mo na hanapin nila si Lord. Kaya salamat po kasi patuloy na meron pong Bible extension sa JCLAM. At kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, mag-join lang po kayo kahit siguro sit-in, pero yung magkaroon po kayo ng tunay na kaalaman, tapos yung tunay na pag-ibig na galing sa Diyos, mas mailalabas po natin sa iba, lalo na yung ganun na field ang ginagawa. Ako po talaga nagpapasalamat sa Diyos. Hindi ako nagdalawang isip ako noong una na mag-enroll, pero habang nandun po pala, hindi ka dapat kailangan magdalawang isip kasi mas may pakikita po si Lord sa atin. Kaya lahat po ng papuri at pasalamat ibinabalik ko sa kanila. Yun ang isa sa pinakamagandang birthday na natanggap ko talaga. Kasi birthday ko talaga noong Sunday. And I stayed na nagturo pa ako. Tapos doon kami dire-diretso. Pinakita niya yon kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya maraming salamat po sa Diyos. I know the Lord had a purpose kung bakit niya ako dinala dito. Galing po kami ni Mamo sa Marikina Valley bago po ako pumunta dito. And sabi ko sa Lord, hindi pwedeng sa Facebook akong mag-post lang. Kumbaga, it's not enough that I thank you and praise you sa Facebook. Kasi something happened with Mamo. As most of you know about what happened, nagkaroon po siya ng accident last January. So she had
hip replacement po, surgery sa Aklan. So nakapunta ako sa Aklan nang wala sa panahon. Sabi ko nga, hindi pa ako nakapunta ng Boracay, pero nakapunta ako sa Aklan. Pero hindi for pleasure, hindi po. It's because yung mom ko nga po, doon po na operahan. So to make the long story short, medyo na-shake po ako today kasi 2 weeks ago po, nagkaroon siya ng pain again. So parang sabi niya, kasi nagkaroon po siya ng parang bad, ang tawag dyan. Basta nagkaroon siya ng parang palabas po yata sila ng church. Opo. Tapos syempre maraming tao. Parang sumabit yung cane niya. Naka-cane pa po siya as support. Sumabit po dun sa chair. So parang basta bad move, ganyan. So iniinda niya po yun for 2 weeks. So di finally nagpa-check po kay Doc Gambito nung Monday. So in-x-ray po siya. Lumabas po kanina yung x-ray result. So nag-message sa akin si Doc, sabi niya, "Hi, can I call you?" So parang kinakabahan po ako kasi parang mga very straightforward lang yung message niya. So parang nung nag-usap na kami, sabi niya, sabi niya gano'n, parang refracture niya naman, gumanon. So talagang sabi ko, while talking to Doc, talagang I was rebuking. And sabi ko, Lord, I'm not accepting it. I'm not accepting it, Lord. Ay, Doc, sabi ko sa kanya, I'm not accepting it, Doc. Kasi sabi ko sa kanya, alam ko pinagaling na ni Lord si Mamu and she's on her way to total recovery, full recovery. And naalala ko lang, same season last year, July, I was also standing here. Ate Joy, for sure can remember that kasi she was the prayer meeting facilitator for the whole month of July last year. Nag-share din po ako dito and I was emotional sharing with you the word of God. May pinagdadaanan ako noon and later that month pa, my precious fur baby passed away. Alam niyo naman po siguro yon. So, nasingit ko lang kasi talaga po noong July last year, talagang iyak. Totoo naman po yun. Sa buhay na Kristiyano, there will be times na you'll just cry, puro ka iyak. Pero sa susunod naman na season, tawa ka naman ng tawa. Hindi po tayo parang sira ulo, ha? Pero ganun po talaga yung buhay natin dito sa earth. So, yun po. Sabi ko, Lord, hindi ko na tinatanggap. Talagang kayo na nakapag one-on-one ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, I'm not accepting this. Sabi ko, hindi to refracture. Doc Gambito is a good doctor. We believe in him. Alam namin siya, kumbaga as a doctor. Pero yun yung naging diagnosis niya based on the Pero the other doctor naman, on the other hand, Doc Lazaga, hindi naman, iba yung kanyang, kumbaga POV. Sabi ko, parang na-confuse ako. Yung isa hindi. Yung isa parang okay naman. Kaya kanina, ang impression sa akin ng Lord, sige, mag-consult ka na face-to-face sa ortho doctor then. So we went to, nakakuha kami ng slot. Thank God for the past slot, available slot. Kahit kanina lang morning in-schedule, nakakuha kami this afternoon. Kaya yun, so face-to-face, chinek up si Mamu. Tapos, na-amaze ako sa Panginoon kasi yung tinignan naman na x-ray ni Doc Gambito was the same x-ray na tinignan ni Doc, kanina, his name is Doc Enriquez, ortho din from Marikina Valley. Kaya sabi ko, talagang Lord, ang buti mo kasi magaling na doktor tong isa, pero siguro parang, alam mo yung minsan ang doktor nagkakamali din, di ba? Pero sabi nga, di ba, whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Kaya sabi ko, Lord, talagang nakikipag-wrestle ako sa Panginoon kanina sa room ko. Lord, this can't be happening again. Kasi my mom is may edad na din. Tsaka syempre, yung gastos, Lord, alam mo, you know everything about our family. Kaya sabi ko, I refuse to believe. Kaya nga po yun, pumunta kami sa doctor. And the doctor showed no dislocation. Walang dislocation. Kaya sabi ko, iba ba yung ilaw doon sa Salve Regina? Iba ba yung ilaw doon? Kasi syempre, ginanon doon sa ano man ang tawag po doon. Basta ginanon yung plate. There's no dislocation. Sabi niya ganon. Kaya magre-report pa ako kay Doc Gambito na, I'm not saying na Doc is not pero posible kasing, hindi ko alam.
Nag-work ang Panginoon. In between the time, nakausap ko si Doc Gambito and kausap ko namin face-to-face itong last doctor na pinagkonsultahan namin. Kaya sabi ko, salamat Panginoon, hindi mo inalaw na tong July ko ay maging malungkot ulit. Kundi rejoicing. Kaya sabi ko, kailangan mag-faith night ako. And this might be the start. Sabi ko na hindi na ako makontento online kasi sabi ko, Lord, pag nagbibigay ng papuri sa'yo, hindi pwedeng online lang. It's great, pero iba pa rin kapag naririnig at nasa harap ka ng mga kapwa mo mananampalataya. Kaya to God be all the glory and praise. Thank you, Lord. Ano po, okay? Praise the Lord. Kung wala na pong magte-testimony, ako po magpapasalamat din sa ating Panginoon kasi kanina habang nakikinig po ng salita ng Diyos, na-remind lang po ako, nalagay po sa isip ko yung kasi minsan may mga pagkakataon na parang imposible na yung pinagpe-pray mo eh. Parang dumating din sa point na parang nanghinawa na kasi parang ikaw mismo wala ka nang nakikita. And na-remind lang ako kanina na ang linaw-linaw ng sabi ni Lord kung ako yung lalagay doon sa sitwasyon. Halimbawa nung may sakit, kasi na-experience ko na magkaroon ng sakit eh. Sobrang grabe yung prayer ko eh. Grabe talaga nung naramdaman ko yung pain, iba yung intense nung prayer. And iba rin pala kapag nagpe-pray ka sa iba na may sakit. Pero ang ganda ng message kasi na yung burden, malagay talaga sa puso mo para alam mo kung paano mo ipagpe-pray yung tao na yon. And thank God kasi yung salita niya talaga napaka-powerful. And sa every faith night po natin this July, talaga pong sobrang natutuwa ako sa Panginoon. Kasi yung una, yung worship. Pangalawa, yung Word of God. Then yung Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit. And ngayon yung burden. Sobra po kapag talagang every day po, talagang ini-exercise po natin yung ganong revival po, lalo na po sa atin pong prayer. And thank God talaga, sobrang blessed po ako ngayong gabi. And praise the Lord. Alam ko po na marami sa inyo rin ang pinagpala ng ating Panginoon. And sana nawa po paglabas natin ng lugar na ito, i-share po natin kung ano yung natutunan po natin at na-experience po natin ngayong gabi sa kanila. Para po sila din sa next faith night natin ay makasama rin natin sila. Amen? Maging excited sila para umattend din po dito sa ating church. Ngayon po, darako na po tayo sa ating pong pagbibigay. At habang tayo po ay nagbibigay, mga paalala lamang po, sa darating na Sabado, meron po tayong Vacation Bible School. Ayan po, from 9 or 8? 8 a.m. to 12 po. Ayan. So, pero meron pong prayer huddle sa umaga po. 6:30 in the morning sa ground floor po. Sa lahat po ng mga kakilala ninyo, message nyo po sila na sa darating po na Saturday ay meron tayong prayer huddle. Ayan. And sa Sunday po, meron po tayong tuloy yung ating roll out para sa lahat. Hindi pa muna. Okay. So, praise God. Sa darating po linggo ay, yan po, wag po natin kalimutan sa lahat po sa atin dito. Scan po natin yan, tapos join po tayo dyan sa community na yan, MFGC community. Ano po, pag meron po kayong kakilala na hindi marunong, ano na po natin, turuan na po natin sila. Kasi napakaganda po nito. And sa Sunday po, meron tayong 2 services. Ano po natin, ipag-invite po natin, anyayahan po natin yung mga kapitbahay natin, kakilala po natin. And ihanda na rin po natin ang ating mission offering kasi Mission Sunday po sa darating na linggo. Amen?
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tayo pong lahat ay tumayo. Tinatawagan ko si Brother John para po sa ating closing prayer. At may service po ngayong gabi rin. Kay Kuya Idil. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat Panginoon muli sa lahat, Lord, ng iyong kabutihan. Salamat Panginoon sa napakagandang mensahe, Panginoon, na aming narinig, Panginoon. Tunay nga, Lord, na hindi kami makontento, Panginoon, kung ano, Lord, yung tinanggap namin biyaya buhat sa inyo, kundi magkaroon kami, Lord, ng burden, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, si Brother Nats na siyang nag-share, Panginoon, ng iyong salita at patuloy, Lord, na kay lagi, Panginoon, ang patuloy, Lord, na gumabay lagi din sa Kanya, Panginoon. Salamat, Panginoon, at sa aming, Lord, pagtatapos, Panginoon, maging, Lord, sa aming offering, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na patuloy, Lord, na pagpalain mo ang bawat kamay na patuloy nagbibigay para sa iyong gawain, Panginoon. At dalangin ko rin, O Diyos, na patuloy, Lord, na ingatan mo ang bawat isa sa amin, na hanggang makarating kami na matiwasay sa aming bawat tahanan at maging pagpapala, Panginoon. Maging sa magdadrive, Panginoon, bigyan mo siya, Lord, ng sharp, ng mind, Panginoon, at patuloy, Lord, na ingatan sila, Panginoon, sa bawat tahanan na kanilang ihatid, Panginoon. Salamat po muli. At patuloy, Lord, na ikaw, Lord, na aming binibigay ng kapurihan at pasasalamat sa gabing ito. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Picture na daw po. Dito na po tayo sa unahan.